read the scriptures and then we're going to meditate sa mga ibang verses. My word is coming from Lucas chapter 1. And I'd like you to read with me ang title ng verses, the promise of salvation, prophecy of Zechariah. Yes, Zechariah. 1, 2, 3, go. Napuspos, Zechariah, nagpapayag ng propesiya ito. Sino ang napuspos ng Espiritu? Ama nino? Sino ang bata? John the Baptizer. Pagsabi nga, John the Baptizer. Dahan-dahan to kayo sa malalamig dahil marami yung takot sa lamig. Kaya, kasi sa inyo yung mga matatanda, ano naman? Hallelujah! 6 na kami, 6. Amen. 6, ang Diyos, Israel, dapat ang bulihan sa magkat, at dinalo at tinubos ang kanyang bayan. Paano dinalo ng Diyos ng Israel ang kanyang bayan? Nung siya ay nagkatawang tao sa pamamagitan ni Jesus. Itinaas niya ako dito. Itinaas niya ang sumay ng kaligtasan para sa ating mula sa kambayan ng David na kanyang alipin. Sino yung sumay ng kaligtasan? Or ng sabihin si Jesus? At sino si David? Sino si David? Sige nga. Manang Reyma, sino si David? Alam mo, itong church na ito, pag nagtatanong ako, tumatahimik. Lahat ng nagkikwentuhan, gawin ito. No, parang nagkakaroon ng himala. Chaser, sino si Haring David? Si Haring David ko ay, sa kanya po nanggaling yung descendant ko ni Jesus. Ancestor. Siya po yung, kumbaga sa kanyang lahi po ng Ancestor. Si King David is the greatest king Israel has ever had. Wala nang ibang greatest king na nagkaroon ng Israel kundi si David. Kaya ang mga Israelita ngayon, very interesting sa Knesset minsan, merong nagsalita laban against David. Katulad ko, di ba? I always speak against David dahil gusto ko siya as a man after God's own heart. Pero ayaw ko siya sa tatay. Marami siyang chicks, no? Ayaw kong model yung maraming chicks. Gusto kong model yung may salain. Ano yung may salain? Isa lang, di ba? Katulad ni tatay ni Nettie, di ba? Till death do us part. Gusto ko yung mga tao na example mo na kaya sa Bible, gusto ko, di ko din gusto na parental authority na figure si Abraham. Si Abraham, may Hagar, may Keturah. Hindi ko alam kung sinong love niya sa tatlo, di ba? Yung nakakalito kung marami. Gusto ko, may salain. Rin niya na sa tayo yung may salain. May salain. Mali, ano? Isa lamang. Isa lamang. Ibig sabihin. May isa. Tama ba ko, ano? Makapalit naman ang Ilocano ko. May isa lang. Isa lang, hindi during. Isa lang. Grabe, tawag natin, Julie. Hindi during. Pag during, isa, dalawang tingin mo. What Samuel David is the greatest king God Israel has ever had. At sa lahat, pinig up ng Diyos si David at in-erase niya lahat ng kasalanan niya at tinawag niya si David. David is a man after God's own heart. Walang ibang nagkaroon ng title na a man after God's own heart, kundi si David. At nagkaroon siya ng title na gano'n dahil tinawag siya ng Diyos na gano'n. Ang Diyos, ang si David, is far from perfect. Pero, somehow, ang tingin ng Diyos sa kanya,
ay Diyos, ay tao na naghahabol sa Diyos. A man who's pursuing God's heart. At ito I'd like to interpret this. Naging man after God's own heart si David, hindi dahil siya ay banal at love niya ang Lord. Banal ang Diyos at pinili siya ng Diyos. Ibig sabihin, walang ginawa si David para makuha niya yung term na a man after God's own heart. Yung title na yon ay ibinigay ng Diyos sa kanya apart from him. So, di dahil sa kanya. Hindi niya. Dahil kung saan pagka sinasabi natin, a man after God's own heart si David, eh dahil love niya ang Diyos. I beg to disagree. Pag love ang Diyos, ano sa Bathsheba, hindi sa iyo. Naniwala ba kayo doon? Palagay ninyo, love ko ang Diyos, sasabihin ko, tapos good girlfriend ko si Ate Rima. Dalawa sila sa buhay ko. Palagay ninyo, love ko si Diyos? No. Sabihin natin yung katotohanan. Kasi kung minsan, yung sinasabi ko sa inyo sa Knesset, minsan may nagsalita laban kay David. Katulad ko, I don't really agree that David is the man of God's heart. Ang Diyos ang nagsabi, David, you are a man after God's own heart. Pero hindi siya. No, never. He's a human being. He's a sinner. At gusto ko isabit sa iyo, ano lang na, ay sa goodness, mas okay pa kami ni Paeng. Ako. At ikaw din, ano ba? O isa lang ba ang asawa mo? Ano? Isa pa lang sa ngayon. Isa lang? Diba? Kaming 3 kapatid, si Manong din, isa din ang asawa niya. Kaming 4 kapatid, mas okay pa kami kaysa kayo ng David. Wala kaming Bathsheba na sinisili. Wala kaming kinikindatang iba. And the people say, tinawag ng Diyos siyang God's man God after God's own heart. Dahil, sabi ng Diyos, pinili ko talaga si Ate David. Parang kayo, parang tayo. Alam mo tawag ng Diyos sa'yo? Banal. Ano tawag ng Diyos sa'yo? Bakit kanya tinawag ng banal? Banal ka ba talaga? Tinawag kang banal dahil hinugasan ka ni Jesus ng banal niyang dugo. Kaya ka naging banal. Huwag kayong mag-look sa akin, kilala ko kayo. I saw what you did last summer. Mali pala, dapat last winter. Dahil magsasabat na ngayon. Kapatid tayo lahat, habang buhay ka, nasa tanig-galang ka ng kasalanan. Alam mo kung sino mga hindi nagkakasala na? Hindi ka kayo ng isang ko. Yung mga taong patay na. Gusto niyo huwag nang magkasala? Huwag na kayo. Kaming mga normal, gusto pa namin dito sa earth, no? Mag-enjoy muna kami na malaglag pa yung aming mga ibang buhok dito sa likod. Ito na, tuloy na lang. 1, 2, 3, go. Gano'n na! Ibig sabihin, yung pagkapanganak ni Jesus sa earth ay pinangako ng Diyos noon pa man sa pamamagitan ng mga banal na propeta tulad ni Isaiah at saka ni Mika. Sabi ni Mika, o ikaw, Bethlehem, Ephrata, magkakaroon sa iyo ng hari, itatanghal na hari. Diba? Doon pinangalan sa Bethlehem. Tuloy natin. Na tayo'y matutulog. Na tayo'y ligtas na mula sa ating mga kaaway. At sa kanya lahat ng napangamang kayo ibigay ng Diyos. Kanino? Sa Israel. Diba? Ito yung prophecy ni Sicaria nung ipinanganak yung kanyang anak. Anong pangalan na? Si John. John the Baptizer. Sabihin niyo nga, John the Baptizer. At
mula ngayon tatawagin ko si John the Baptizer. Ayaw ko siya tawagin John the Baptist. Kasi akala ng mga tao, tignan nyo, si John Baptist. Baptist tayo lahat. Hindi, si John ay baptizer. Alam niyo ibig sabihin ng baptizer? Nagalubog sa tubig. Nagalubog. Nagalubog. Diba? Sino ang mga baptizer? Baptize na ba kaila? Sino ang hindi pa na-baptize? Kaya Manjima, pag magbabaptize ka, itatagalan ko konti. Dahil matagal-tagal ka na eh. Dapat magbabaptize ka na. Hindi 2 minutes, 3 minutes. Baka naman din. Baka ilisusunod na kita pagka ano. Yung mga hindi pa na-baptize, tatagalan ko. Ano? Kailangan, pag follower ka na ni Jesus, ang next step ay baptism. Amen. The people say? Amen. At ang kaligtasan na ito na binigay sa atin ng Diyos ay nasa 3 level. Una, God has delivered us from the penalty of sin. Yung kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ang tinutukoy na bago ng kamatayan ay yung buhay ka, papatay ka na. Di ba? Ang ginamit kong words per service ay buhay ka pa, sinusunog na ang iyong kaluluwa. Narinig niyo ba yun? Yung salitang yun na buhay ka pa, pag hindi ka born again, hindi mo pa tinanggap si Jesus bilang iyong Panginoon at tagapagligtas, hindi ka pa born again, ikaw ay spiritual zombie. You are spiritual dead. Yung mga born again na, may Jesus na sila sa loob nila at pinaghahari nila si Jesus bilang kanyang Panginoon at tagapagligtas, hari sa puso nila. Sila yung mga born again. At pinalaya na sila sa penalty of sin. God has delivered us from the power of sin. Habang nandito tayo sa earth, ay nililigtas doon sa taas, nililigtas yung ating spirit, di ba? Yung spirit natin ay hindi na pinanahanan ng spiritual death, kundi meron ng Holy Spirit sa loob. Maliwanag ba yun? May Holy Spirit na sa loob. Dito naman, yung the power of sin ay dinideliver ng Diyos. He is in the process of delivering our soul from the power of sin. Ano ba yung power of sin? Yung tukso, di ba? Yung tukso at masamang pagnanasa. Sin. Ano ibig sabihin niyan? Na habang tayo buhay pa, ay binabago tayo ng Diyos. Anong binabago ng Diyos sa atin? Anong binabago ng Diyos sa atin? Spirit, soul, or body? Soul. Ang spirit, nabago na. Perfect ka na sa spirit mo. Alam mo ba yun na perfect ka na sa spirit? Sabihin mo kasi tabi mo sabi ng Lord, perfect ka na. Hindi ka on the process of perfection. Perfect ka na dahil yung spirit mo ay pinananahanan na ng Holy Spirit. Kaya lang may problema tayo dito sa soul. Diba? Yung soul, yan yung ating pag-iisip, yung damdamin, at yung ating pagdidesisyon. Diba? Itong tatlong ito, pag-iisip, damdamin, at pagdidesisyon, ay hindi pa na-born again. Yan ang ginagawa natin. Kaya tayo nag-church, nag-pray, nagbibigay, di ba? Nag-i-smile ka sa sister mo, kahit yamot na yamot ka sa kanya. Kahit gusto mong sabunutan ng pastor mo, kahit ginagawa mo talaga yung tama. Dahil ikaw ay in the process of being saved. Nabuborn again ka. At nabuborn again ka, ang unang pinapag-usapan ng Diyos sa iyo ay yung utak. Kaya habang nag-preach ako, nag-i-speak sa ang Lord sa spirit mo, pero pinapadaan niya sa utak. Diba? Utak ba kayo? Amen. Ikaw, hindi. Ay yun naintindihan. Tapos, kung saan pagka nag-worship tayo, dinatouch ng Lord yung ating emotion, kaya napapaiyak ka. Na feel mo yung presence ng Lord, yun yung emotion mo, di ba? Ano ba yung kanta na kapatid?
Yung isa ka, awitin ko man, lahat ng awit sa mundo. Alam niyo ba yan? Kaya magilarawanan, dapat mo kulang ang lahat. Hindi wala ka. Wala nang babalik sa'yo, ang Diyos mo, maging ngayon at kailanman, sa harapan ko, wala kang Diba yung nakikipag-usap ka sa Diyos, tapos tumakanta na, ano pa tayo kinanta sa first service na mabagal? Ano ba yung kinanta natin sa first service na mabagal? Hindi? Ano ba yung pangalawang kanta ko sa first service? Hindi, yung class eh. Yung guitar. Samahan niyo ako. Solo ito eh. Ito ang pinag-gusto ko. Chorus. Nagatong. Naiyak ko doon sa line. Tulungan ang diwala sa akin. Tapos ang susunod na line, hindi ko maamit. Hindi ko maamit dahil ilang beses ko nang biniguan mo. Diba? Hindi ko maamit. Tama yung isang line, ano? Siya lang talaga yung nagtiwala sa akin. Pero yung susunod na line, oh, Diyos me. Yung line na hindi ko maawin, oh, just take it down. Sabi ko, parang inaawin ko, sigurado mo sa mind. Ganito lang kumanta. Diba yung hindi ko maawin, oh, just take it down. Tatapat sa'yo. Ano naman, ang kahirap kanta niya. Maghihilig ko na po, mahirap kanta na uli. O, tama yung uli. O, Diyos kayo mo, tama talaga yun. Pero hindi kita bibiguin. Pag tinignan ko yung buhay ko, anong time na binigo mo ang Diyos? Tapos kakantahin ko yung kanta, oh, Diyos! Gusto kong pumreno habang nagigitara. So, parang, mali yata ito ah. Gusto ko kumento yung... Sila na lang kumanta. Di ba? Lang sila magsinubal. Ako hindi. Hindi ko maawit yung kanta. Diyos kita bibiguin, magtatapat sa'yo. Sana maglilingkod ako. Madaling kantahin, kapatid. Madaling kantahin sa tono. Pero pag isa-search mo yung buhay mo, totoo ba yun in reality? Naiintindihan niyo yung ibig sabihin? Yung parang kaya-kaya natin kantahin, pero sa totoo kaya? Totoo kaya yun? Ako, ayaw ko kumanta ng ano yun. I lift up my hands and I lift up my hands. I
lift up my eyes. Ayaw ko yung mga awit ninyo kung saan. Dahil kung saan di ko maawit yung kanta na, I will come and bow down. Bow down. Ang Old Testament at New Testament, hindi sila nagsasalita. Ginagawa nila. Yun ang tunay ng service. Kaya sabi ko nga, ang worship noon, hindi kanta. Ang worship ay dapa. Alam niyo yung dapa? Kunwari may mga pinagaling si Jesus, pag bumalik, hindi sasabihin nilang, I worship you, Jesus, I worship you. Almighty God, there is none like you. Hindi sila gano'n. Paano sila ulit? Dapa. Sige, tingnan natin Jesus. Manang, nakasa. Alam, ganito ang dala. Yan kasa. Diba, ako yung pinagaling ni Jesus, ito si Jesus. Alam niyo kung paano ang dapa? Ganito ang worship nila. Thank you. Ang dapa, kapatid, ay form of worship. Yun ang totoong, hindi sila na, may pulbo? Alikabok. Ang ibig ko sabihin mga kapatid, hindi sila kakanta sa Diyos kay Jesus. Dapa. Yun ang totoong worship. Luma at bagong tipan, ang kanta nila sa temple, pag sila nasa temple, pupunta sila doon, yung mga Levites nakanta o nandun sa paligid ng temple, nakanta sila. Pero pag sa person ni Jesus, o person ng God, ito lang ang response ng mga Old Testament says, pag nakapunta ng angel, ano response nila? They prostrate. Prostrate ang tawag. Hindi mo paano. Grabe sila sa Diyos. Yun ang totoong form ng worship. Di ba yan ang, kung saan tayo, pag na-touch ng Lord, yung mind natin, tapos yung emotion natin, di ba, nag-react tayo, nakakaiyak tayo, di ba? Nag-pray tayo, umiiyak tayo. Tapos ano, nililid ng Diyos yung ating decision. Yan yung tinatawag natin yung area ng soul. At dyan, yung power of sin ay pinamasok ng Diyos dito sa soul. Soul. Tapos ang last, God is delivering us by delivering us from the presence of sin. Nasaan ang presence of sin? Nasa mundo. Kaya huwag kayong maniniwala sa kahit kanina man na nagsasabi sa inyo na hindi na sila nagkakasala. Dahil lahat ng tao ay nagkakasala. Kahit na pinatawad na tayo ng Lord, kahit na mga born again na tayo, nagkakasala na tayo. Totoo ba yan o hindi na? Amen. Amen. Pag di na kayo nagkakasala, pwede naman kayong mauna sa langit. Naiwan na muna kami ng mga nagkakasala. No? Dahil ang mga lugar ng banal na hindi na nagkakasala ay langit. Kaya sino ang mga hindi na nagkakasala? Patay. Tulad ng tatay ko, hindi na siya uminom ng alak ngayon, di ba? 2 years old ako nung siya namatay. Ngayon, hindi na siya uminom. Hindi ko alam kung uminom ng apoy. I hope nakapagsisi pa siya, no? Kapag nasa deathbed, ano? I hope, no? Pero, hindi ko alam kung meron siyang utak naman dahil nung sabi nila, alam mo yung style ng stroke na napigtas yung ugat na stroke. Tapos muntik nang nalaglag nasa Union Glass siya dati. Kaya sabi ko sa Lord, hindi ko alam Lord kung nagpapagsisi ang tatay ko. Hindi pa naman uso yung gospel doon. Ang uso noon, San Miguel Beach. Sa Cuatro Cantos. Yan ang mga best friend ng tatay ko. Kaya sabi ko, hindi ko alam kung pumunta ng langit. Ang sigurado kung pumunta ng langit ay nanay ko. Yung nanay ko talaga. Nung na-born again ako, siya ang unang naging persecutor ko. Galit na galit siya sa akin na. Tapos nung ako yung magpastor na, sabi ko sa Lord, pag hindi mo born again ng nanay ko, kayo na lang magpastor mag-isa. Ayaw ko mag-serve sa Lord. Parang ang nasa isip ko, pwede ba akong nag-preach ng gospel? Tapos ang nanay ko pupunta yung impyerno. Yan parang magtatapos na ako sa Bible school. Pero sabi ko sa Lord,
pag hindi na born again ng nanay ko, ayaw ko mag-serve. Parang, bakit ano pa? Hindi, sa nanay na lang ako mag-ministry, ayaw ko mag-pastor. Pero nung na-born again ng nanay ko, sabi ko, Lord, dalawang kamay pati paa. Ay, surrender talaga. Magsaserve ako sa iyo. Hanggang till the last of my breath. Sabi ko, by the grace of God, mag-serve ako sa inyo. Dahil nung maborn again ang mother ko, siya ang aking naging intercessor. Yan pinakagusto kong trabaho. Naalala ko, mag-preach ko lang dyan dito sa area na, dyan siya. Tapos, miti-miti. Alam niyo yung miti-miti? Kasi alam niyo yung miti-miti? Anong miti-miti? Nagbubog yung, parang si Hannah, nagbubog yung lips, pero walang saan na lumalabas. Hindi siya nag-speak in tongues. Mayabang ang anak ko sa pagpe-preach niya. Intercessor ko siya. Lord, yung mga tao ito, born again. Yung mother ko nagpe-pray, habang ako nagpe-preach, di siya nakikinig sa akin. Ang utak niya nasa loob. Lord, anak ko itong nagpe-pray, tulungan mo naman. Batang-bata pa. Baka mali-mali ang sasabihin niya. Nagsasabihin, nagpe-pray ang mother ko. So, siya ang the best intercessor na meron ako. Kaya ang mother ko yung nasa langit na. One time, ay isa-save ng Diyos yung ating body. Kailan niya kaya gagawin niya? Ngayon ba niya gagawin? Alam mo bang, believe it or not, ang aking heart ay large God. At ayaw mapakinggan ng mga tao na pag sinasabi ko, I could die on here. Pag pupunta ako sa doktor, palagi tinitignan nila kung may swelling. Ang aking lungs, may tubig ba yung aking lungs, or may swelling yung aking, hihintay nila yung sign na alam. And meron kong positive outlook sa life. I'm not negative, very positive. Kaya kahit ano mangyari sa akin bukas o sa susunod, langit naman ang pupuntahan ko eh. Pero itong body ko, hindi pa sinisave ng Diyos. Nasave na ba ang body mo? Alam mo, pagka na-save na, wala ka ng kulong. Hindi mo na kailangan gagawin yung kay Sister Joanne, napapaalis mo yung mga diba? Yung sabi ni Papa sa akin naman, Pastor, ewan ko ba, bakit yung nag-aalis? Ang dami niyang naalis, wala naman akong nakakita. Sabi ko, Brad, ganyan talaga yan. Pati siya doon, Pastor, wala naman akong nakakita, bakit? Oo, talagang ganyan yan, business yan, business. Ang ibig ko sabihin na kapatid, hindi pa dumadating yung time na okay, mag-glorify na yung body. At somehow, kailangan hindi siya mag-glorify hanggang sa earth. Dahil kailangan siya pumunta doon. Diba may aral ka gano'n ng mga asin? Nagmula sa lupa, pagbabalik. Lagi niyo, totoo yun? Truth ba yun or false? Galing ka sa lupa, from dust, you came, to dust you return. Okay, ito nasa Bible niya. Galing ka sa lupa ka. Kailangan hindi dinisign ng Diyos na na bubuhay walang hanggan. Hanggang 120 lang ang ating katawan. Diba? Mga amo natin, hanggang 94, hanggang 99, Bakit hindi na sila naabot kumisa ng 120, no? Lola natin, di ba? Hindi na umaabot ng 120. Basta bakit? Hindi pa ito yung time para i-redeem ng Diyos yung ating katawan. Huwag nyo dito ka sa earth, expect na yung kagandahan mo magiging mo na ka din. Di ba?
Si Manang Gemma kuya, kung first time ko makita, wala kaya siyang white hair. Not one! Ngayon, meron na, di ba? Si Melody, yung nilaligaw ko, walang white hair. Ngayon, puro kulay. Ang kulay na. At ako kapatid naman po, naliligaw kay Melody. Ang balbas ko kapatid, itim. Ngayon, balbas ko puti. Ayun ko kay Melody, alisin mo, puti. No? Gwaping sana pagka, itim no? Puti. Ito yung mga tumutuhong mga ikli dito, puro puti. Gusto ko kayong patatuhan, ng itim. Parang may buhok ba, no? Na kahit na ihangin, hindi nalalaglag, no? Gusto kong palagyan ng patatu ng itim. Minsan ka nagjo-joke ako sa mga leaders, sabi ko, gusto kong punta ng Turkey. Gusto kong punta ng Turkey, 999 euro, at patatamnan ko yung akin. Palalagyan. Sabi ko, bakit pa ko papalagyan? Nahuli ko naman na si Melody, wala naman akong papatiring iba, di ba? Okay na ako, di ba? Kahit na vocal. Di ba? Okay na, di ba? Ang dapat magpaayos ng buhok ng mga single. Si Ben Robert, yan. Tignan ang buhok niya, ganda-ganda na. Huwag kang titingin sa likod, huwag kang titingin sa likod. Next. 1, 2, 3, go! Upang mahabag sa atin ang ninuno ay ipakita ang kanyang banal na tipan ay maalala. Yung mercy daw ay ibibigay niya, papakita niya sa mga forefathers. Sino yung mga forefathers? Abraham, Isaac, at Jacob. At ang kanyang banal na tipan ay maalala. Ano yung banal na tipan? Yung tinatawag nating New Covenant. Ano ang New Covenant? Anong other name ng New Covenant? Sige nga, tingnan natin. Ate Ang, alam mo ba? Ano ang other name ng New Covenant? Ibang tawag sa New Covenant. Ate, anong kailan? Kaya mamaya hanggang sa harapan to. Parang Helen, ano ang ibang tawag sa bagong tipan? Next. Manang Rima. Amen. Wala pa. Chaser. Anong ibang tawag sa bagong tipan? New Covenant. New Testament. Galing mo talaga, ano? Parehas yun yung Covenant at Testament ay isa. Sige nga. Anong pangalan mo? Sel. Anong ibang pangalan ng New Covenant? Tagal to. Magugutom tayo nito. Marika. Pwedeng mag-search ng Google. Sige, Google nyo. Bilisan kung sino mag-Google. Ano bang ibang name ng bagong tipan, New Covenant? Anong Rafi, meron pa ba? May hula ka. Ano? Pass. Good Robert. Tama yan, tama. Pero meron na pang another word na yun. Anong Jenny? Tama din. Anong Jenny? Lahat, napakimarkahan lahat ng hindi kakain namin. Pero bakit? Sige na. Mag-forget ka na, wala ka kaya mag-forget. New Covenant, ito copy-paste na. Parehas, copy-paste na. Dati. Sino kayo makakahula? New Covenant. Anong ibang
term? Mabuting balita. Yes, tama yun. Pero hindi yun ang hinanap ko. Ikaw na. Di ba tapos na siya? Oo. Tapos ka na ba? Ha? Ha? Eh, kalupukan natin siya! Ang pagkasabi ni Jesus kasi, this is the new covenant in my blood. Kaya ang another name ng new covenant ay blood covenant. Amen. Salamat kay Ma'am Shi. Bakit natin natin bakit dadating ang doon kay Ate Janet lang nakakaalam ako na abutin tayo ng alas 11 dito. Amen. Sino? Ang pangako? Diba? Ang pangako binigay niya sa ating si Amang Abraham. Ang pangako yun ay, I will bless you and you will be blessed. Sunod natin na pagkaloob sa ating tayo mga inistas na may ating mga kaaway ay mabikot sa kanya na Walang takot. diba? Na pinagkaloob sa atin. Ang pinagkaloob sa atin ito ay yung new covenant. Tandaan natin na ang another name niya ay blood covenant. Tandaan niyo yun ha, huwag nang kakalimutan. The new covenant, this is the new covenant in my blood. Ito ang bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo, sabi ni Jesus. Sa communion, di ba? Yun ang kanyang palaging sinasabi. Pagka nagkakaroon sila ng kiddush, di ba? Nagkakaroon sila ng kiddush, ayun yung laging sinasabi, this is the covenant, this is the new covenant in my blood. Na ito ang pinagkaloob sa atin na tayong mga iniligtas sa kamay ng ating kaway. Ito yung unang tanong ko sa first service na gusto ko isa sa inyo. Gusto isa sa inyo. Ang tanong sa inyo. Ang Israel ba ay ligtas na sa kanilang mga kaaway? Mga kaaway? No. Di ba? Tanda nyo mabuti ha. Ngayon, marami pa rin kaibigan ng Israel kahit na meron ng Abraham Accord na pwede nang na-straight flight na sa UAE at dito. At magkakaroon na rin, I'm sure, na straight flight ng KSA, Kingdom of Saudi Arabia, to Kingdom of Israel, magkakaroon na rin. Yung mortal din na magkaaway, di ba nga namin, Ben Robert? Mortal na magkaaway yung dalawang bansang yan. Ngayon, nakakapasyal na yung mga dignitaries ng Israel sa Saudi Arabia. Something that has never happened in all the years. Ang dahilan kung bakit sila ililigtas ay upang sila ay makapaglingkod sa Kanya ng walang takot. Isa sa mga reason kung bakit ko ayaw kong tawagin si Juan, si John, na anak ni Sicaria na John the Baptist. Dahil may mga maling paniwala ang Baptist. Isa sa mga maling paniwala ng Baptist ay, once you are saved, you are always saved. Kung ikaw ay naligtas minsan, tinanggap mo na si Diyos, kahit bumalik ka pa sa iyong pagkakasala at mga dating pagkatao at lumang katauhan, ay niligtas ka pa rin. Kapatid, nililigtas tayo ng Diyos para mabago tayo. Alam niyo ba yun? Hindi tayo nililigtas ng Diyos. Isa sa mga gusto niyang gawin ay mabago tayo, ano? Bakit kailangan tayo mabago? Sige nga, ano ba kung dito? Jay! Ito, AC! Kala mo nakaligtas ka, ah? Bakit kailangan tayo mabuti ng Lord pagkatapos natin mag-born again? Oo, bakit kailangan tayong baguhin ng Lord pagkatapos natin mabuhay? Para makapagpatuloy, di ba? Meron ka bang ibang sagot? Malitan doon. Ano yun? Para po patuloy tayo ng kalinis ng Panginoon kasi para sa kanya mas Manson niya, bakit tayo binabago ng Diyos pagkatapos natin mag-born again? Para makasunod tayo sa mga... Amen. Meron pa akong tama yan, ha? Gio, palagay mo. Ano yung
sinasabi niyo makasunod. Tama yung makasunod di ba? Ano yun? Makasunod saan? Specific, anong utos? Anong main na utos? Sila sabi niya, para tayo makasunod. Makasunod sa utos. General, anong utos? Daming utos eh. Di ba? Ang utos. Sabi ko, specific, anong utos? Ano ba yung pinaka-utos na gusto nyo gawin natin? Ang dahilan, kaya hindi ka pa nasa langit ngayon, ay meron ka pang mission. At huwag natin kakalimutan yun. No? We as a church, isang mission natin, isang mission natin. Anong mission natin? Ha? Ah? Ikaw, malakas ang boses mo. Pag-uusap kita, pag tinatanong mo yun. Ano na? Anong salit mo? Aral na salita ng Amen! Palakpakan natin si Ate Madeline. Ang mission mo kapatid ay mag-share ng gospel sa iba. Yan ang reason kaya hindi ka pala ilatong. Yan ang reason kung bakit kanya binagabago. Bakit binabago? Para maging effective yung pag-share mo ng gospel sa iba. Imagine, sabihin mo, you must be born again. Meron ka cheeks. Sabihin niya, anong born again? Kanya ka na born again? Parang gusto ko dun sa inyo. Pwede magka-cheeks. Nasa ka na tapos mag-cheeks. Parang gusto ko yung born again na yun. Gusto ng Diyos mabago yung buhay mo. Para tama yung patotoo. Pag sinabi mo, you must be born again, alam ko yan. Kaya pagka may mga kanari may nakakilala, basta naman niyo ba si ganito, si sister ganyan at si brother ganito? Tapos hindi pa ako nakakasagot. Ang sabi niya, bakit hinanay ako? Bakit naman kami? Bakit ako uminom? Talagay niya, bakit nagtatanong yung mga unbeliever ng ganun sa akin? Ang alam nila sa born again, binugasan na ni Jesus yung kanilang puso ng banal na dugo, buhay nila bago na. Nung ako'y ma-born again ako sa pamamagitan ng radyo, 702 PCA sa radyo. Ang program noon ay papuri. Hapon yun, alas 6. Kumakanta may batang kumakanta na ganito. Si Jesus, ang isipin ko. Sakali mang may tako, siya ang pananaligan ko. Siya'y nagmamahal sa akin, nag-iingat sa akin. Oh, si Jesus, ang isipin ko. Wow, yung katapos niyang umawin, yung isa sa mga announcer, sabi niya mga brother, kung sinong gustong tanggapin si Jesus bilang kanyang Panginoon na kanyang tagapagligtas at Panginoon ng kanyang buhay, ay ilagay ang kanyang kamay sa radyo. Parang tanga kapatid, nung mapakinggan ko yung awit na yun, ilagay ko yung aking kamay sa radyo. At nag-pray ako, Panginoon, tinatanggap kita bilang Panginoon at tagapagligtas. Baguhin niyo po ako. Bigyan niyo po ako ng bagong buhay. Sumusunod ako sa radyo. May sigurado akong hindi nakikita, nanonood agad. Kung nanay ko at kuya ko sa akin, baka sabihin na ano na nangyari kay akin, bakit pinapatungan kami sa radyo at sumusunod sa radyo. Isa sa mga ginawa ni Jesus sa akin kapatid, nung ako'y tumanggap kay Jesus. Automatic hindi gradual. Automatic ang tanikala ng alcohol at tanikala ng nikotina. Kinabukasan, kung yung laseng mo at naninigarilyo, change mo. Kinabukasan, ayaw kong uminom, ayaw kong manigarilyo.
Mga close friends ko na mga talagang diehard pagkakada ko yan. Ako nag-train sa kanila kung paano. Ayaw mo naman kasama. All of a sudden, yung mga barkada ko, at tatlong barkada ko, yung mga barkada kong tao, si San Miguel, Pato Cantos at Bilog, at saka si Mr. Philly. Yun ang aking brand dahil men all. Kinabukasan ko rin, supernatural. Hindi ako dumaan dun sa proseso na, alam niyo may proseso, di ba, na kailangan ma-review ka muna, kailangan i-enhance ka muna, kailangan ma-counsel ka muna bago makalaya. Next week of it, I don't have any appetite for alcohol, for my lost friends, although until now I still pray for them, I'm born again, and for cigarette. Kalaya ako, kapatid, sa alak at sa one shot. Di ba, yun kung saan yung mga nabuborn again, kailangan pang i-disciple para makasunod ng tama. Ako, kapatid, wala nang nag-disciple. Talagang next day. Kahit ako kapatid, parang sabi ko nung looking back, alam mo kung kailan ako ulit nakainom ng alak? Ito, gusto ko magkwento sa inyo ito. First time kong, di ba kararating ko 2001, tapos umatend ako ng Christ Church ng 2001, umatend ako, may communion sila. At ang gusto ko yung style ng communion nila, siguro hindi na nila ginagawa ngayon. Yung parang isang tinapay, tapos lahat ko buka, tapos yung kanilang pastor, may isang malaking kupa, tapos siya unang iinom, tapos ipapasa. Ang ganda parang, noon maganda dahil wala pang COVID di ba? Noon maganda yun. Inom kami talaga lahat sa isang cup. Pag inom ko, dinamihan ko dahil sabi ko, parang masarap benta ito Grape juice. Pag inom ko, pagkainom ko kapatid, guhit kaya. Guhit. Sabi ko, kilala ko ito Ito yung iniinom ko bago ko na-born again. Ang tagal-tagal na, born again ko 1993. 2001, uli ako nakainom ng alak. Saan pa? Sa Christ Church. Ano yung Christ Church? Tapat ng anong pangalan? David Citadel. King David. King David Citadel. Yeah. Tapat noon ay Christ Church. Diyan ako naka-house pagdating ko 2001 sa Israel. Okay, tuloy na natin. 1, 2, 3, go! Sa banalan ng kapitan sa Kanya sa lahat ng ating araw. Maglilingkod sa Kanya ng walang takot at sa kabanalan, in holiness, in righteousness, in His presence. Di ba? Sa harapan niya, sa lahat ng ating mga araw. Ano ibig sabihin nun? Sa lahat ng ating araw. Habang tayo'y nabubuhay, makapaglingkod sa Diyos na walang takot, sa kabanalan at katuwiran, sa harapan niya. Kaya ang pagsaserve sa Diyos, sa harapan niya. No? Kaya pagka ikay may ministry, ginagawa mo yung ministry niya sa harapan niya. No? Hindi yung sa harapan ng tao. No? Please don't do that. Pag meron kang ministry, ang ministry mo para sa Diyos. Yeah. I preach because of people, pero meron akong one audience na piniplease. Hindi ikaw, hindi kayo. I don't need to impress dahil hindi naman siya na-impress na kagalingan ko. Gusto kong magkaroon siya, pagkatapos ko mag-preach, sabi niya sa akin, Oy! Cordapio! Magaling! Yun ang hinihintay ko, hindi yung sabihin na, Pastor, galing mo. Ang gusto ko ngayon na, mayroon ang pinaglilingkuran dahil hindi nyo nakikita. Kikita niyo ba? Na siya ang ina-aspire kong ma-please, hindi ikaw. Kaya hindi ako naniniwala doon sa mga, sa amin kasi doon kami mga Bible School students. Meron kaming mga grading sheet. At dahil isa sa mga favorite subject ko ay preaching, o yung tinatawag nila sa grade 4 na homiletics. Meron akong yung grading sheet. Yung grading sheet kami rin, pag nila nag-preach,
Gigrade mo yung priest. Kamusta na ba yung kanyang eye contact? Kamusta ba yung kanyang delivery? May points. Maayos ba yung kanyang outline? Tama ba yung kanyang introduction at conclusion? Ang galing-galing mo doon sa outline, yung grading system ng preaching. Tuloy, pag ako'y nakikinig sa message, ginigrade ako yung pastor. Nawanti introduction na. Wala siyang 3 major points. One word, conclusion. Walang anong TikTok pastor na yun. Nakakalimutan ko yung pastor. Meron siyang please. Hindi yung mga nakikinig. Yung nakikinig na isa. Ano sa inyo ba? Ganun dapat ikaw pag meron kang ministry, magtatayo ka dito sa harapan na ito. Hindi, si Pastor Ana. Hindi mga members. Yung meron sa nanonood na hindi mo nakikita. Siya ang tunay na taga-grade. At alam mo, pag dahil nakita ko, hindi yung performance ang pinag-grade niya. Hindi yung ginagawa ko ang ginigrade niya. Anong motive ni Alan? Bakit siya nag-preach? Ano ang nasa heart niya habang siya nag-preach? Yun ang pinapanood ng Lord. Kaya mahirap maging pastor. At mahirap maging part ng leader kung anong leadership position meron ka. Basta bakit? Dahil ikaw unang gigilidan ng Lord. Hindi yung member mo. Imagine. Nalaktang sinasabi ko, pinapasulat niya dun sa angel niya. Kaya hindi ako naniniwala doon sa grading system. Dahil iba-iba kaya, kung ikaw na isang pastor ay hindi ka nakikinig sa tinig ng Diyos, paano mo sasabihin siya pinapasabi ng Diyos sa church? At ganoon din, on the other hand, on your side, pinapasabi ng Diyos, tapos hindi ka nakakinig sa sinasabi ng Holy Spirit sa iyo. Hindi bagsak pa din, ginigradan pa din. Ginigradan yung pastor kung pinapagawa niya at sinasabi niya yung sinasabi ng Lord sa kanya. Hindi gradan din yung nakikinig. Nakikinig nga talaga, o tulog na. Pinipilit niya nung mulat ang mata. Alam mo kaya ng Diyos, kung ang pinunta mo dito ay pagkain ng Word of God at pagkain ng salita. Sabi ko kayo, ganun minsan. Alam mo, Emmanuel, this is the most important table in this church. Tumigil si Emmanuel sa akin, alam ha? Bakit? Without this table, I don't know if people will still attend. Tumigil siya sa akin, ayaw kong itry. At kung minsan mga kapatid, parang nawawala na yung motive natin, you know? Kaya tinatanong ko yung mga ibang church, sa iyo po, Papa, pagkatapos ng fellowship ay kainan? Ay, wala ako. Sabi ko, totoo yung church mo. Alam mo, totoo talaga yung church mo. Kasi mga kapatid, sino pa lang mawawala kung wala nang tayo ng salita? Ano? Honest to goodness, wala namang judgment dito. Bawal judgmental dito. Pero palagay ninyo, masaya pa kaya tayo ma-attend pag may pagkain sa dito? Hindi ko alam kung totoo yung event na niya. Dahil ako hindi ako makain eh. Naintindihan niyo mga kapatid, if you ever know what I meant, naintindihan niyo, kaya ko tinatanong yung mga ibang mga pastor dahil sabi ko, talaga wala akong pagkain. Sabi ko, totoong church yan. Yan ang totoong church. Dahil imagine kung tayo kapatid walang pagkain, baka leader sigurado ko nandito dahil alam nilang sasabunin ko sila pag wala sila dito.
Later. No, later. Talagang sigurado ko nandito yan. Pero, member kaya? Dito ka pa kaya? Ayaw kong itry sinasabi ko lang para magkaroon tayo ng palaisipan o yung something to think about, something to ponder about. Pero hindi natin alam. Hindi natin alam. Dahil ang Lord lang nakakita ng heart. Dito na tayo. At ikaw, anak, 1, 2, 3, go. At ikaw, anak, ay tatawagin propeta ng kataasan, sapagkat mauna sa Panginoon, upang ihanda ang kanyang dadaanan. Sino yung Panginoon na tinutukoy ni Zechariah? Si Jesus. Bakit si John the Baptizer, yan, nilagay ko na yung pangalan niya, hindi Baptist, Si John the Baptizer ay mas nauna siya nag-ministry kaysa kay Jesus Christ. Nung bago mag-ministry si Jesus, anong pinagawa ni Jesus sa pinsan niya, kay John the Baptizer, sa kanya, bago siya mag-ministry? Ihandang daw. Nagpapabaptize, di ba? At di ba malaking tanong yun dahil ang baptism ni John, the Baptizer, ay baptism for the forgiveness of sins. Naliwanag ba yun? Yung baptism ni John the Baptizer ay for the forgiveness of sins. Ang tanong, bakit si Jesus nagpabaptize kay ni John the Baptizer? Tanong, may kasalanan ba si Jesus? Wala. Bakit niya kailangan mag-baptize kay John the Baptizer? Hindi na ako magtatanong-tanong, baka alas 12 na tayo matapos. Kais na si Abid, nakaligtas ako! Hindi niya, anong ibig sabihin? Nagpabaptize si Jesus kay John the Baptizer dahil in-acknowledge ni Jesus na ang ministry ni John the Baptizer ay galing sa langit, galing sa God. Wala na ba yun? Binibigyan niya ng affirmation na itong si John the Baptizer galing sa Diyos ko. At mapapansin nyo, during the time and ministry and life of Jesus Christ, parehas na lumalago ang ministry nila. May mga ilang disciples, si John the Baptizer na lumipat kay John, ay lumipat kay Jesus, at hindi nagalit si Jesus, ba't kayo lumipat? Membro ko kayo Di ba? Sinabihan ko na si Lisel noon na, Lisel, pag kayo kakasal na, pwede ka lang lumipat. Di ba? Sabi ko, Pastor, nalungkot naman ako. Sabi ko, bakit di siya lumuha? Hindi naman yun. Kasi, sabi ko, ganun talaga. Dahil ang father, nag-asawa, mabuti na lang ang asawa ko ay winner din, ano? Si Pastor Melody ay first na na-win ni Pastor Ferdy sa Win Jerusalem. Alam niyo ba yun? Siya muna. At ang sabi ni Pastor Ferdy sa akin, yung picture ni Melody nandun sa Faith House, sabi niya, Alan, ligawan mo to. Kasunod din ako sa pastor ko. Kaya niligawan ko talaga si Pastor Melody. Nung naloko ko na siya, nung napasagot ko na siya, ay nakilala niyo kung sino yung naliligo. Kaya makikilala mo din yung... Saan siya? Tatago. Yan na. Makikilala mo din yung mapapangasawa ng totoo pagkasawa na kayo. Nasaan ako? Yung ministry ni John the Baptist ay in-affirm ni Lord. Habang lumalago ang ministry ni John the Baptist, habang nag-start si Jesus, di ba, mas nauna si John the Baptist nag-ministry. Tapos, 3 years after, nag-start na ng ministry si Jesus. Lumalago ang ministry ni John, lumalago ang ministry ni Jesus. At hindi sinabihan ni Jesus ng John, Insan, close mo na yung ministry mo para lahat
sa akin na. Natindihan niya. Hindi niya sinabi na, lahat dapat nanampalataya tayo sa Diyan. Ituro mo lahat ng mga disciple mo, dapat pumunta sa akin. Ang ministry ni John the Baptist nag-grow hanggang sa Book of Acts. Yung mga tagasunod, yung mga disciple ni Juan Bautista, ni John the Baptizer, ay nagpatuloy ng baptism for the forgiveness of sins. Habang si Jesus, meron siyang baptism, si Jesus lang nagbabaptize na din. Mga alagad niya, hindi siya naglulubog. Mga disciples niya naglulubog. Lahat ng nananampalataya kay Jesus, hindi lulubog ng mga disciples. Kung makulit, tinatagalan nila. Sabi mo pa, Ate G, matagal ng baptize. 3 minutes. Dito lang, baka sabihin, hindi na ako papabaptize talaga sa iyo, Pastor. 3 minutes. Ito ang ibig sabihin. Lumalago parehas at ina-affirm ni Jesus ang ministry ni John the Baptizer. Hindi niya hinakot hindi niya sinabi kay Insan, close mo na yung ministry mo, pumunta ka na kayo sa akin. Dahil ako naman ang tunay na daan. Alam mo kung sino nag-preach ng gospel sa mga alagad ni Juan Bautista? Sino? Mga alagad ni Jesus. At katapos-tapusan the Book of Acts, si Pablo, nire-reach out yung mga disciple ni John the Baptist sa Book of Acts. Maliwanag ba yun mga kapatid? Kailangan maliwanag yung pagkaunawa natin na ang ministry niya, ikaw itatawagin ko na ng kataas-taasan sapagkat mauuna ka sa Panginoon upang ihanda ang kanyang mga daan. Upang matutriga, upang itaalam ang kaligtasan sa kanyang bayan sa pamamagitan ng ang totoong definition ng salvation is forgiveness of sins. Kaya napakahalaga ng mission natin dito sa earth ay pangaral ang gospel, ang forgiveness of sins. Kapatid, paano ba tayo napapatawad sa ating kasalanan? Through the blood of Jesus. Huwag mo kakalimutan yun, ha? Diba may kantang gano'n? Alam mo ba yan, Ate Mali? Kinakanta niyo yun doon sa Mindoro pa? What can wash away my sins? Nothing but the blood of Jesus. Dapat di mo makalimutan na ng etong mission natin is to share the gospel. Bakit kailangan i-share yung mabuting balita? Ano ba yung mabuting balita? Na ang Diyos, dahil sa ginawa ni Kristo Jesus sa cross, ay nagpapatawad na ng kasalanan ng buong sanlibutan. Di ba yan ang pagkasabi ni Juan Baptizer? Sabi niya, siya ang Lamb of God na nag-aalis ng lahat ng mga kasalanan. Alam mo, merong religion na kanta ng gano'n, hindi nila pa na-experience ang forgiveness of sin. Pastor, bakit ka judgmental? Hindi ako judgmental. Kapag sinabi mong naranasan mo yung forgiveness of sin, at dati pa ang buhay mo, hindi ka talaga nakapatawad. Maliwanag ba yun? Pag sabi mo, napatawad na ako, nalinisan ako ni Jesus, tapos ang buhay mo, nalililo ka naman, hindi naman, mababahay ka pa rin, buwangero ka pa rin, bruha ka pa rin, buho ka pa rin. Di mo naranasan talaga yung forgiveness ni Jesus. Maliwanag ba yan, mga kapatid? Amen. Kasi ang pangit naman, sasabihin mo, Pastor, I'm born again! Pero hindi ko malisuko yung Jesus. Pero bang gano'n? Yung born again ka na, pero marami ka pa rin ayaw suko sa Diyos. Pero bang gano'n? Okay lang kung bagong believer ka, no? Dahil tinuturuan ka pa ng Lord, kung paano. Pero kung matagal ka na, 1 taon ka na, 2 taon ka na, 3 taon ka na, 4 na taon ka na hanggang ngayon, meron ka pa rin hindi pinapatawad. Amen po ba?
ito ang napakahalagang mission natin. Ang definition ng salvation is, para sa akin, salvation is equals to forgiveness of sins. Kapatawaran ng kasalanan. Mapapatawad ang iyong kasalanan kung tinanggap mo ang tagapagligtas. Sino yung tagapagligtas? Jesus Christ. Si Jesus na nagbuhos ng kanyang dugo para ikaw ay mahugasan. Ngayon, ito gusto kong paulit-ulit na sabihin na ito, na ikaw ay iligtas niya upang ikaw ay Ligtas. lingkod. Tama ba? Sino nagsabi makapaglingkod? Di ba ikaw? Ikaw pa man ang nimpa? Anong sabi? Ama ng sonya? Ikaw ba ang nagsabi para makapaglingkod? Makasunod! Di ba? Tapos makasunod. At sakit, anong susundin? Ano sabi ni John? Utos! Ang daming utos. Anong utos yun? Anong sagot mo ulit? Si Ate Mani. Ipangaral ang salita ng Diyos. Yun, yung utos na yun. Amen. Lumakas na yung kanyang sabi, ano? Very basic, kapatid. Ang dahilan kung bakit hindi pa tayo... Di ba, ang the reason kung bakit tayo niligtas ng Diyos ay para makapunta ng langit. Totoo ba yan? Ang kaligtasan na ito ay para maugasan ng iyong kasalanan. Pag naugasan na ang puso mo ng banal na dugo ni Jesus, pupunta ka na ng langit. Nung bakit tayo born again, naugasan na tayo, bakit hindi pa tayo pupunta ng langit kaagad? Dahil gusto niyang tayo makasunod ng kanyang utos. Anong utos? Yung mission natin, ipangaral. Ito ang main mission mo, na masabi mo sa iba na ang mga tao ay pwede nang patawarin ng Diyos dahil sa ginawa ni Cristo Jesus doon sa cross. Kung isa tayo mga believer, hindi natin na-appreciate yung ginawa ni Jesus Christ sa cross. Alam mo pag totoong na-appreciate mo yung ginawa ni Jesus Christ sa cross, hindi ko kaya hiling tuloy pagsabi. Para warawin mong i-post. Jesus wash away my sin. At wala kang hiya. Tayo kung minsan, may mga gusto tayong i-post, hindi si Jesus. Dahil kung minsan, hindi natin ma-appreciate yung ginawa ni Jesus Christ. Na-appreciate natin yung mga ginagawa natin, o yung mga na-accomplish natin. Pero hindi yung ginawa niya. Alam mo ba yung ginawa niya? Yun ang naglinis sa atin. Yung ginawa niya doon sa cross, yun ang nagtipon sa atin. Yung ginawa niya, ang dahilan, kaya tayo na-born again. Pag hindi siya namatay sa cross, walang born again. At gusto kong sabihin ko rin, ang born again ay hindi religion. At hindi ako naniniwala na nandito ka sa church na ito, ay born again ka na. Pastor, yan ka na naman. Judgmental ka naman. Sabi ni Jesus kasi, makikilala niyo sila sa pamamagitan ng kanilang mga bunga. You shall know them by their fruits. Kunwari, sasabihin mo, Pastor, ito yung puno ng mangga. Kung nakita ko yung apple. Di ba hindi mangga yun? Makikilala ko yung puno dahil sa kanyang bunga. Tandaan niyo mabuti yan, ha? You shall know them by their fruits. Ang dami-dami mga believer, walang fruit hanggang ngayon. Hindi mo makakitahan ng bagong buhay. Dati pa rin, ano? Di na nag-forward. Noon ay dati na siyang ganyan, hanggang ngayon, ilang taon ng born na ganyan pa rin. At ito ang masakit sa akin. Makakamatayan mo ng hanggang kanyang ka pa rin. Walang nagbago, walang pa-born again dahil sa iyo. May na-born again, lumalayas dahil sa iyo. Amat din. So, dapat tayo mga kapatid, ang goal natin, malaman ng iba, yung forgiveness of sin. The gospel of salvation. Dapat nga, nagdadala ka eh. Ang problema, pag yung mga nagdala na, pinapaalis mo pa. Bakit yung nagdala na? Kung nagpapaalis? Ano yan?
Paano mo born again yung iba? Ako kapatid sa pastor, talaga ang dami kong napakataas ang standard kasi. Especially sa mga leaders. At yung mga leaders natin dito, palagay ko, they're cream of the crop. Sila yung mga the best. Kita nila ang tunay na ugali ko pag ako'y galing. They're still good. Kaya palagay ko, mga leaders natin, they're the best leaders sa buong Jerusalem. Dahil gagawin ko yan sa ibang mga leaders ng iba, wala na sila, hindi na sila atin. Yung mga ginagawa ko sa leader dito, gagawin ko sa leader ng iba, baka wala na. Hindi na atin. No? Kaya pinagpala ang church members dahil yung church members hindi yung standard ko ng leadership, hindi ko ini-impose sa lahat. Ano? Pag ikaw ay member at hindi ka sa leader, sabihin mo, Amen, Pastor. Parang leader lahat yata dito. Pag ikaw ay member at hindi ka leader, sabihin mo, Amen, Pastor. Amen. Pag hindi ka leader, alam mo, Amen ka dapat talaga. Na ibig sabihin, hindi ka nasasab mo. Hindi ka nakukula. Pag ikay member, ikay isa sa mga binibaby ni Pastor Alan na PA, ha? Hindi ka niya sinasabunutan. Hindi ka niya nilalakayan ng motor. Hindi ka niya pinaglilisikan ng mata. Diba? Pinagpala ka ng Diyos pag ikaw ay hindi leader. Kaya praise the Lord pag hindi ka leader. No? Mabait si PA sa iyo. Pag ikay naging leader, makakilala mo kung sino yung Pastor Alan. Pastor, bakit ganun ka? Dahil alam ko, nakita ko kay Jesus, sa mga tagalabas, ang bait-bait niya. Pero sa mga disciples, mga apostles niya, grabe siyang magsalita. He doesn't spare words. Gusto niyang matrain yung mga susunod sa kanya na pag siya ay nawala na sa earth, pagpapatuloy na yung gospel proclamation saan sila pumunta. Tanong, successful ba si Jesus sa ginawa niya? Alam mo na naging successful si Jesus sa ministry. Umabot, dahil sa panahon ni Jesus, si Jesus ay nag-ministry ng AD 30 hanggang AD 33. Namatay na siya ng AD 33 and a half, di ba? Mula nang siya'y ma-resurrect at umakyat sa langit, sabihin natin AD 34. Ngayon ay nasa AD, nasaan na tayo? AD 2022. Yung iniwan niya mga disciple hanggang ngayon, naabot yung gospel hanggang sa atin. Ganun ka-effective yung mga disciples ni Jesus. Palagay ko, magaling mag-train si Jesus ng mga disciple niya. Kahit nawala na siya sa earth, na-accomplish nila yung mission nila. Ano na uli ng mission nila? Amen. Ano na nga uli ang mission nila? Ano na nga uli ang mission nila? Sige, pag hindi kayo sabay-sabay, hindi ako aalis dito. Ano na nga uli ang mission nila? Okay. Parang nagsasalita kalahati lang. Sige nga, ano na nga uli ang mission nila? Much better than that, para upo na ako. Ano na nga uli ang mission nila? Isa pa? Last.